Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatik sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. Ikaw, Miss Castro, if you see injustice happening around, are you still going to surrender yourself to the authority? Yung ginagawa nila, nakakabuti ba sa ating bansa? Yung hinuli nila at dinala si Pangulong Duterte doon sa dahig, nakakabubuti ba sa ating bansa? Nakakabuti sa kanilang chances politically dahil nabawasan na isang Duterte na makakalaban nila. Yun man talaga ang purot dulo dyan. Kung magkapagtanong kayo, akala nyo mga santo kayo, Miss Castro. So sir, kumusta ka na? Ang tanong ng taong bayan, nasa bansa pa ba Senator De La Rosa? Nandito lang ako sa Pilipinas, bakit ako lalayas? Pero may mga nagulat dun ho sa inyong naging sagot na kinukonsider nyo na ngayon ang magtago kung sakaling sa tingin nyo hindi kayo makakuha ng hustisya? Kung may warrant of arrest na ICC, tapos ganun din ang gagawin nila, kagaya ng ginawa na kay Pangulong Duterte na binayulitan nila lahat-lahat, wala kang maasahang hustisya kapag ganun. Ganun ang gagawin sa'yo ng gobyernong ito, wala kang maasahan. Kung ganun ang plano nyo, kung sa tingin hindi kayo makakuha ng hustisya, so yung bang pagtatago ay isa ng bagay na ngayon ay talagang pinaplansya nyo na? Paano yung gagawin nyo na pagtatago? Madali lang naman yan gawin kung talagang makita natin na wala tayong makuha hustisya dito. Meron tayong petition sa Supreme Court o hinintay natin na ano maging decision ng Supreme Court. Pero, yun nga sir, ang sabi nyo nga, plano nyo na magtago, pero umaasa ba kayo na hindi magiging biglaan yung pagsiserve ng warrant of arrest para magkaroon pa kayo ng tsansa na iwasan ito? Nasa kanila yan, kung anong diskarte nila. Hindi ba natin sila kontrolado, no? Kung anong balak nila, anong binabalak nila. All we have to do is to adjust to their actions gagawin. At sabi nyo nga, medyo sumama ang loob nyo kay National Security Advisor Eduardo Año dahil parang sana man lang natimbrihan tungkol doon sa gawing pagsiserve ng warrant of arrest. Pero doon po sa hearing ni Senator Amy Marcos, ang sinabi po ay parang hindi ba niya alam, kahit si Defense Secretary Teodoro, ang sabi niya, yung AFP ay wala daw naging role doon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Well, the truth lies between Secretary Anyo and Secretary John Vic Remulla. Nasa kanila lang yan kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. But then again, I am inclined to believe Secretary Anyo. Pero Kuya Bato, yes. Nagkausap na ba sila ni Anyo? Nagkausap na sir kayo ni Secretary Anyo? Hindi pa naman, pero based on what he said during the hearing, I am more inclined to believe him because pareho kami na merong values ng courage, integrity, and loyalty. So pag sinabi niya yun, mananiwala ko na andyan pa rin yung integrity sa kanya. So I am more inclined, as I have said, to believe Secretary Anyo. So wala na yung tampo niyo, sir? Wala na kung yun talaga ang totoo, ha. But then again, yun nga yung may sinabi naman si Secretary John Vic Remulla na otherwise, na talagang klaro, tahasan sinabi niya na sila lang nagpaplano. So andyan pa rin yung mga kunting in-entertain natin yung mga ganun. Percentage-wise, mas naniniwala ko. Sir, hindi kayo nag-attend doon sa isinagawang hearing ni Senator Amy Marcos ng intention nga ay alamin kung nagkaroon ba ng due process doon sa ginawang pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC. Ang sabi kasi ni Senator Bongo, too late the hero. Ganon din po ba yung impormasyon nyo? Ganon din di ba yung inyong pakiramdam at pananaw dahil sabi nga ni Senator Bongo, andun na, nasa ICC na ang dating Pangulo. Parang gano'n nga ang unang pagtingin ko dahil
kahit anong gawing hearing natin dito, hindi mo naman talaga maibalik yun si Pangulong Duterte unless makumbinsi yung ICC, no? Dahil nandun na sa kanila ang gusto diyan ni Pangulong Duterte. Kahit na anong gagawin natin pulisiya dito, mahirapan na tayong maipabalik siya. Pero ganun pa man, ako nagpapasalamat pa rin sa hearing na ginawa ni Senator Aimee dahil at least nabuksan yung mga issues na gusto nating masagot. Maraming nakita natin doon na mga binayulit nila ng mga provisions ng batas. At least nabigyan ng linaw yung mga iniisip natin. Although magkakaiba rin po ang interpretasyon ng mga legal luminaries kasi dun sa hearing sinabi na baka hindi pala red notice kung hindi diffusion lang yung na-present, pero sinasabi ng ibang mga legal luminaries hindi na daw ho yung issue. Ang importante talagang merong nakalagay doon na wanted person ang dating Pangulo at may warrant of arrest na ang ICC. Kaya nga, hindi naman natin kini-question doon yung validity ng warrant o wala, di ba? Kasi andun na, tinanggap na nga ng ICC, nandun na sa custody. Otherwise, kung walang warrant of arrest, pinabalik nila yon. Si Pangulong Duterte, di ba? Nirelease nila yun, pinatay dito kung walang warrant. So, wala nang question dyan sa validity ng warrant. Ang question na lang dyan yung cooperation natin. Kung bakit tayo nag-cooperate based doon sa Interpol diffusion diffusion notice nila. So, ano ba? Kaya pala tayong diktahan ng Interpol? Are we not a sovereign state na pwede magsabi na maging consistent man lang sana ang ating Pangulo na pwede naman niya sabihin sa Interpol na sorry, we cannot enforce that ICC warrant because matagal na naming sinasabi na walang jurisdiction sa amin yung ICC na yan. Pero bakit ginamit ang Interpol? Napaka-obvious. Ginawang lame excuse ang Interpol para talaga mabiyahe si Pangulong Duterte doon, di ba? Sabi pa nga nila, 3 o'clock pa daw. 3 o'clock daw nila ng madaling araw natanggap yung warrant of arrest. Pero, naka-deploy na sila the day before. Anong ibig sabihin yan? Given the chance na magkausap kayo ng Pangulo, ano ang magiging mensahe ninyo sa ating Pangulong Marcos po? Nabudol mo ako, Mr. President. Nabudol mo ako. Ganun lang. Naniwala pa naman sana ako sa'yo. Nabudol ako. Yun ang aking sabihin sa kanya. Sir, may patanong dito si Del Nazario ng Manila Bulletin. Sabi po daw ni Undersecretary Castro, ito yung Philippine Communication Office na Malacanang, hindi raw po makabubuti sa mga kababayan na mismong leader daw ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na isampa laban sa kanya. Nakakapagtaka lang po na siya ay dating PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Would you like to comment on that, sir? Ikaw, Miss Castro, if you see injustice happening around, are you still going to surrender yourself to the authority? Yan ang tanong mo sa kanya. Oo, hindi nakabubuti yung gagawin ko. Pero yung ginagawa nila, nakakabuti ba sa ating bansa? Yung hinuli nila at dinala si Pangulong Duterte doon sa dahig, nakabubuti ba sa ating bansa? Nakakabuti sa kanilang chances politically dahil nabawasan na isang Duterte na makakalaban nila. Yun man talaga ang purot dulo dyan. Kung magkapagtanong kayo, akala nyo mga santo kayo, Miss Castro, akala nyo mga santo kayo? Oh, hindi kabuti yung gagawin kong pag-evade ng arrest, pero sa inyo, ikabubuti na bansa yung ginawa ninyo, paglapastangan ng ating konstitusyon, paglapastangan ng ating soberenya, yung pag-surrender ng isang Pilipino doon sa dahig, ikabubuti ng Pilipinas yan? So sir, kayo handa nyo itong harapin kung dito sa ating korte yung kaso? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Yes, kung dito sa Pilipinas. As I have said, dito sa Pilipinas harapin ko. Pero yung foreign court, as I have said, wala silang jurisdiction sa atin, bakit ko harapin yan? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Norata Amahan, may araw din kayo, magpakasaya na lang kayo hanggang sa 2028. Pahayag naman ni Jerzen Altares, wala nang kwenta justice system sa Pilipinas, asa na yung Supreme Court, sumumpa kayo sa konstitusyon ng Pilipinas tapos ganito. Hinahayaan nyo lang bastyusin ang hustisya. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si John Gabinira.
Tama si Senator Bato. The most hated admin at okay lang sa kanila yan basta lunod sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.